Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa sa patuloy pong natin na pag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa Diyos sa ika-7 taon na atin pong pagdiriwang at nagpapatuloy po ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga. At sa umaga po ito, sa atin pong pagpapalimula, atin pong awitan ng Panginoon. Awitin po natin yung siya ay dakila at dapat purihin. Siya ay dakila at dapat purihin. Ang bayan ng Diyos ay dakong banal. Lahat ay may gala. Siya'y dakila. Siya ay dakila at bigay niya'y tagumpay. Kalungan laban sa kaaway. Ang pagsambay ala. Bisan pa po sa umpisa, siya ay dakila. Siya ay dakila at dapat purihin. Ang bayan ng Diyos ay dakong banal. Lahat ay may gala. Siya'y dakila. Siya ay dakila at bigay niya'y tagumpay. Kalungan laban sa kaaway. Ang pagsambay ala. Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa ka. Ako'y tiwala sa pag-ibig mo. Sa lupa man o kalangitan, ikaw lang, O Diyos. Minsan pa po sa siya ay dakila. Hallelujah, atin pong papurihan ng Diyos sa umagang ito. Siya ay dakila at dapat purihin. Ang bayan ng Diyos ay dakong banal. Lahat ay may gala. Siya ay dakila at bigay niya'y tagumpay. Kalungan laban sa yes, Lord. Ang natatangi po namin kalungan, ang pagsambay ala. Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa ka. Ako'y tiwala sa
Panginoon. Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa ka. Ako'y tiwala sa pag-ibig mo. Sa lupa man o kalangitan, ikaw lamang, O Diyos. Sa uli mong pagkakataon, Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa ka. Ako'y tiwala sa pag-ibig mo. Sa lupa man o kalangitan, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay. Sa lupa man o kalangitan, ikaw lamang, O Diyos. Isa pa po, sa lupa man o kalangitan, sa lupa man o kalangitan, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa Diyos na gumawa, patuloy na gumagawa. Hallelujah. Oh, we bless your holy name, Lord Jesus. Maraming salamat po sa umagang ito, aming Diyos, aming Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa umaga po ito, sapagkat kayo ay patuloy na gumagawa sa buhay po ng bawat isa. Minsan pa patuloy kami nga lumalapit sa umagang ito. Patuloy naming kinikilala ang kapangyarihan ng Panginoong Krus, Jesus, hallelujah, at ang kapangyarihan ng banal na dugo. Inisin po kami sa lahat ng aming mga karumihan at hayaan mo nga sa umagang ito, patuloy kayong gumawa sa aming po mga buhay. Hayaan po ninyo ang inyong mga salita ay patuloy na maging makapangyarihan. Siyang patuloy na magdadala po sa amin sa isang pamumuhay ng nakadulugod sa iyo sa ilalim po ng kabanatan. Maraming salamat po, Holy Spirit. Patuloy po inaangkin ang mayamang pagsama at pagkilos po ninyo sa umaga po. Lahat ng papuri, parangal, pagdakila ay sa inyo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa umaga pong ito. At salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon at lakas upang patuloy na gumanap at gagampanan yung kanya pong kalooban. At sa umaga pong ito, sa ating pong pag-aaral, buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat po ng Unang Pedro, chapter 4, verse 1 hanggang 2. Sa aklat po ng Unang Pedro, sa chapter 4, verse 1 hanggang 2. Sabi po doon ng salita ng Diyos, kung papaanong ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbabata sa laman ay nagpapatigil ng kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon na sa mga masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa talata pong ating binasa, bago po tayo magpatuloy, tingnan po muna natin yung background ng Unang Pedro, kung bakit isinulat po ni Apostol Pedro ang aklat po na ito. Aklat po na ito ay naisulat sa
ilang mga bayan na kung saan humaharap sa pag-uusig at pagsubok na kanilang nararanasan sa kabila ng kanila pong pananampalataya. Pero sa pagkakasulat po ni Apostol Pedro sa aklat po na ito, kung meron mang bagay siyang tinitiyak na dapat naroroon sa isang mananampalataya ay sa kabila ng pagsubok na kanyang niraranasan ay lumalakad pa rin ang isang mananampalataya sa ilalim ng kalooban ng Diyos at sa ilalim ng kabanalan. Amen? Sa umaga po ito, kung meron mang tema o kung meron mang ipinaparating ang Apostol Pablo sa aklat po ng unang Pedro ay yung tiyakin na habang ang mga mananampalataya ay dumaranas ng pagsubok at sari-saring problema, kung meron mang isang tiyak na bagay na dapat nating siguraduhin na hindi lang tayo basta lumipas at magtagumpay sa pagsubok na ating pong pinagdaraanan, kundi yung lumalakad po tayo sa kalooban ng Diyos sa ilalim ng kabanalan. Amen? At ang totoo po niyan, yung salitang pagsubok is very given na. At nagpaalala nga ang Panginoong Hesus sa kanyang mga salita in John chapter 16, na kung saan kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, hindi tayo exempted sa mga pagsubok at problema na atin pong nararanasan. Talagang natural na po na sa buhay na ito ay lumalakad tayo na maraming problema at pagsubok na atin pong pinagdaraanan. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, kung meron bang isang bagay na dapat natin pakatiyakin sa ating buhay na pinaparating ng ating pong Apostol Pedro, ay lumalakad tayo sa ilalim ng kabanalan, sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At natatandaan ko nga yung pangaral ng aming pastor sa distritong ito, na kung saan kapag nakakaranas tayo ng problema at pagsubok na pinagdadaanan, ay sumasabay naman ng tukso. Nandyan yung tukso ng pag-aalinlangan, nandyan yung tukso ng pagsuway. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon at tayo ay nagtatagumpay. Pero masasabi natin, totoo tayong nagtagumpay sa pagsubok, hindi lamang dahil sa napunan o natugunan yung pagsubok na ating pong pinagdadaanan, kundi ang totoong tagumpay ng pagsubok ay yung nakakapanatili tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos sa ilalim ng kabanalan. Ang sabi nga po ng aklat ng James chapter 1 verse 3, ganito po ang sinasabi ng salita po ng ating pong Panginoon. Sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 3, sabi po doon, yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Amen. Sabi po doon, magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap ng walang anumang kakulangan. Mga kapatid, hindi po natin masasabing nagtagumpay tayo sa pagsubok o yung napagdaanan nating pagsubok ay natugunan natin ng solusyon kung doon sa pagsubok na atin pong pinagdadaanan ay meron namang kaakibat na na pag-aalilangan, tukso o lalo na yung kasalanan. Yan po talagang kasalanan ay talagang isang malaking bagay sa buhay ng mananampalataya. At tulad po ng binabasa po natin dito sa unang Pedro, kung meron mang tiniyak ng Apostol Pablo sa buhay ng mananampalataya, ay hindi lamang yung nagtatagumpay sa pagsubok, kundi habang tayo po ay dumaraan sa pagsubok, ay lumalakad tayong matuwid na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa ilalim ng kabanalan. Amen? Purihin ang Panginoon sapagkat aanhin natin yung pagsubok na pinagtagumpayan natin kung sa ilalim naman pagsubok ay meron naman tayong ginagawang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Nawawalan ng kabuluhan lahat ng ating pagtitiis, lahat ng paglilingkod na ating ginagawa sa Diyos ay mawawalan ng kabuluhan. Amen. Kung habang dumaraan tayo ng pagsubok at problema sa ating pong buhay, ay naroroon naman yung ating pong pagsuway. Amen? Ang totoo po niyan sa ating pong mananampalataya, lalong-lalo na po sa ating pong lingkod ng Diyos.
Kapag nakikita po natin yung ating pong mga kapatid na dumaraan ng pagsubok at problema, pero nakikita natin silang nagsisikap na sumunod sa Panginoon, nakapagbibigay ng oras, nakapaglalaan ng kanilang lakas at panahon sa Panginoon, mas lalo po tayong natutuwa Mas lalo tayong nahamon na maglingkod sa Panginoon. Pero kapag nakikita natin yung ating po mga kapatid sa Panginoon, hindi dumaranas ng pagsubok, umuunlad. Pero nakikita doon natin sa kanilang pag-unlad, nakukompromiso na yung kanilang pananampalataya, nakukompromiso na yung kanilang pagsunod, nawawalan na sila ng time sa Panginoon. Hindi po tayo natutuwa doon. Mas natutuwa pa tayong dumaranas ng pagsubok yung ating pong mga kapatid, pero nakikita natin yung pagtsatsaga at nakikita natin yung pagsusumikap na kanilang ginagawa. Amen? Ang sabi nga po na aklat ng ikalawang Tesalonika, sa chapter 1, sabi po doon sa chapter 1 verse 4 hanggang 5, ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig sa inyo sa mga kapighatiang inyong tinitiis na isang tandang hayag na matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nagbabata rin kayo. Amen? Yung isang mananampalataya na nagtitiis pero nakikita nating nagsusumikap. Ang sabi ng Panginoon, isang tandang hayag na matuwid na paghuhukom ng Diyos na ariing karapat-dapat. Amen? Sa kaharian ng ating pong Panginoon. At kung mapapansin po natin sa pagbabasa ng ating Biblia hanggang sa Book of Revelation, walang ibang gustong patungkulan ng Panginoon, kundi yung kasalanan na patuloy na dumadaya po sa atin at naglulugmok po sa atin para malayo tayo sa kalooban po ng Panginoon. Ang pinakamalaking kalaban ng Kristyanismo ay kasalanan. Amen. Ang pinakamalaking kalaban ng Kristyanismo ay, ulitin ko po, kasalanan. Hindi yung pagsubok na ating pong nararanasan kung tayo po ay susunod. Hindi yung mga pagtitiis na ating nararanasan kung tayo po ay gagawa ng kalooban ng ating pong Panginoon. Kundi in the Book of Revelation, sinisigaw ng Panginoon, yung kasalanan ay dapat po nating mapagtagumpayan. At dito po sa panahon nila Apostol Pedro, nandoon sila sa pagtitiis, nandoon sila sa pagsubok, na ultimo yung gobyerno ang kalaban nila sa kanilang pagsubok at pagtitiis na kanilang nararanasan. Pero how much more sa panahon po natin ngayon, nandirito tayo sa isang malayang bansa na malayang gawin ang lahat ng bagay. Na halos hindi na natin ma-pinpoint kung sino ba talaga yung totoong mananampalataya, kung sino ba yung totoong sumusunod sa Panginoon. At minsan, kapag nangangaral tayo ng pagiging matuwid at nangangaral tayo ng salitang kabanalan, ito yung topic na kinakabagutan at parang pinagsasawaan ng pakinggan. Ngunit nagpaalala si Apostol Pablo sa aklat po ng 2 Timothy sa chapter 4 verse 3 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po doon, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ng magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng katisatenga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita. Amen? Darating ang panahon na kung saan may mga Kristiyano nga, pero maghahanap ng mga pastor, maghahanap ng mga tagapagturo na kung saan isang mga
tagapagturo na hindi magsasaway, mga guro na hindi nagtutuwid, mga guro na kung saan yung mga bagay lamang na naririnig nila ay yung mga bagay na gusto nila. At yan po yung pinakamahirap sa panahon po natin ngayon. Minsan, yung pangangaral na ating ginagawa, masyado ng doon sa salitang pagsubok, doon sa salitang problema kung paano natin palalakasin yung ating mga kapatid. Hindi mo masama yun, pero kung meron mang importante sa buhay ng isang mananampalataya, ay yung lumalakad siya nang nakalulugod sa Panginoon, sa ilalim ng kabanalan. Dahil magiging walang kabuluhan yung ating pagpapalakas sa ating mga kapatid. Magiging walang kabuluhan kung sakaling makapagpapatuloy sila sa pananampalataya, pero sa pagpapatuloy nila sa pananampalataya, yung kabilang paalaman nila ay lumalakad sa mga bagay na kamunduhan. Amen? Kaya po sa panahon na po natin ngayon, masyadong nakakatakot. Hindi po ba natin napapansin, hindi na nahihiya yung ibang mga tao at mananampalataya na gumawa ng mga karumal-dumal sa Panginoon? Minsan nagiging excuse pa yung katangian ng Diyos para gumawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kaya naniniwala ko sa panahon po natin ngayon, kung meron mang tayong kailangan na laging marinig, ay yung lagi tayong nasusuway, lagi tayong napapaalalahanan, na kung meron mang pinakamahalaga sa buhay na ito, yung magawa yung kalooban ng Diyos sa ilalim ng kabanalan. At kagabi nga, nagturo yung aming pong pastor diyan sa Lagro, at biglang tumatim sa akin yung tinatawag na constant reminder, yung lagi tayong napapaalalahanan ng salita ng atin pong Panginoon. Amen? Lagi tayong napapaalalahanan patungkol sa buhay, sa katotohanan ng buhay, patungkol sa kasalanan. At marapat po nating dapat talagang mapaglabanan. Isinulat ko nga po dito, yung mga problema at pagsubok na ating pinagdadaanan, it was all destined to pass. Lahat ng problema at pagsubok na ating pong pagdadaanan ay nakadestino para matapos, nakadestino para lumipas. Tayong mga mananampalataya, sa kabila ng pagsubok at problema, nakadestino tayo para magtagumpay sa mga pagsubok na atin pong pinagdadaanan. Pero tulad po ng sinabi ko kanina, masasabi lang natin na tayo'y totoong nagtagumpay sa pagsubok na ating pinagdadaanan kung sa kabila na tayo ay sinusubok at nagtitiis tayo, patuloy tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos sa ilalim ng kabanalan. At ulitin ko, huwag nating sabihin na tayo ay nagtagumpay sa pagsubok kapag nung dumaan tayo sa pagsubok, meron din naman tayong ginawang mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi valid yung tagumpay na atin pong makakamtan sa pagsubok ngayon. Wala tayong natutunan. Hindi tayo napagtibay ng pagsubok, kundi yung pagsubok pala yun kintukso para po sa atin. Kaya mga kapatid, balik po tayo doon sa 1 Peter chapter 4. Bilis ng oras. Kaya sabi doon, kung papaano ang si Kristo ay nagbata sa laman. Amen? Kung meron mang bagay na dapat lagi tayong tinitingnan, kung meron mang uri ng pamumuhay, pagsubok at pagtitiis na pinagdaanan, kung meron mang pagbabata na dapat tayong laging tingnan sa tuwing tayo po ay makakaranas ng mga problema, ay walang iba kundi tingnan natin at maging inspirasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He emphasized to the cross. Binigyan niya ng diin sa pamamagitan ng krus na kung meron mang totoong problema ang tao na dapat mapagtagumpayan ay ang kasalanan. Amen. Lagi tayong tumingin doon sa krus. Nandoon ang totoong problema at nandoon ang totoong solusyon. Nandoon ang totoong kalakasan. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12 verse 3 hanggang 4, Hebrews chapter 12, verse 3.
Sabi po doon, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalansang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang huwag kayong magsihina, mga lupaypay sa inyong mga kaluluwa. Amen? Lagi nating tingnan ang Panginoon. Lagi nating tingnan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At sa Panginoon, yung salitang kasalanan, ito yung talagang totoo po nating problema. Ito yung talagang dapat na lubos nating mapagtagumpayan, yung paghahari ng kasalanan sa ating po mga buhay. At kung makikita po natin, hindi nagbigay ang Diyos sa samo-samot problema at pagsubok na atin pong pinagdadaanan, kundi nagbigay ang Diyos ng kanyang buhay. Hindi man siya nagsalita kung gaano kagrabe ang kasalanan, ngunit ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang buhay at ipinakita niya sa pamamagitan ng pagkabayubay niya sa krus ng Kalbaryo kung gaano kabigat sa kanya yung salitang kasalanan. Kaya po ang sabi po doon, dili-dilihin po natin yaong nagtiis ng gayong pagsalansa. Lagi nating itingin yung atin pong mga mata sa ginawa ng atin pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At dito rin po, sabi po ng Hebrews chapter 11, dyan din po sa Hebrews chapter 11. Sa verse 26, simulan po natin sa verse 24 hanggang 27. Sabi po doon, sa pananampalataya, nang lumaki si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Amen? Ulitin ko lang po yung verse 25 na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ang lagi lang naman ng alok ng kasalanan ay pansamantalang kaligayahan. Kaya unang-una, lagi nating tanawin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa niyang pagtitiis, yung ginawa niyang pagsisikripisyo at pagdurusa. Ikalawa, lagi nating tanawin yung gantimpalang kabayaran. At lagi nating timbangin yung pansamantalang ligaya na ibinibigay ng sanlibutan ito, ng bundong ito, ng kasalanan, kaysa doon sa gantimpalang kabayaran na ating tatamuhin sa atin pong Panginoon. At sabi po ng verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Amen? Para kay Moises, yung kadustahan, yung pagkabayubay sa krus ng ating pong Panginoong Yesus, isang malaking kayamanan na po yun para sa Kanya. Isang malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang Kanyang tinitigan ay yung gantimpalang kabayaran. Mga kapatid, lagi nating i-consider, lagi nating ilagay sa timbangan yung lahat ng ating pagpapasyahan, yung lahat ng bagay na ating gustong gawin. Amen? Ano po ba yung marapat natin gawin? Hindi tayo mahihirapang mamili. Anong gusto mo? Yung pansamantalang kaligayahan na magdudulot ng pagkakasala, magdudulot ng pagkalayo sa Panginoon, o yung merong pagditiis, merong kadustahan, merong pagsubok, pero ang bunga naman nito ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Lagi nating ilagay sa timbangan palagi. At kahit anong kaligayahan na i-offer ng sanlibutan,
na magdudulot ng paglayo sa atin sa Panginoon. Kung magiging totoo sa atin yung gantimpalang kabayaran na iniaalok ng Diyos, walang hanggang ligaya sa piling niya, kahit kailanman, lagi nating pipiliin yung gantimpalang kabayaran na ibibigay sa atin ng Panginoon. At sabi po doon, sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto na hindi natatakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad ng nakakita. Amen. Nagtitiyagang tulad ng nakakita niyaong hindi nakakita. Kahit sa panahon ni Moises, nakita niya ang Panginoon. At hindi lang niya basta nakita ng Panginoon, kundi binigyan siya ng pangitain ng Panginoon sa gagawing pagtitiis ng Kristo. At doon sa gantimpalang kabayaran ng kanyang gagawing pagkabayubay sa krus. At dito nga ang sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, nabasda natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na dahil siya sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay nagtiis sa krus, ni walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Kahit may mga pag-uusig, kahit may mga yung tinatawag po natin kahihiyan, pero kung titignan naman natin yung gantimpalang kabayaran, okay lang. Kaysa naman magkaroon tayo ng pansamantalang kagalakan sa mundong ito at pagkatapos nun, ang kahihinatputan po natin ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno. At bilang panghuli, dito po sa aklat ng Matthew chapter 26 verse 41. Matthew 26 verse 41. Saglit na lang ho at matatapos na ho tayo. Madiliin lang ho na to. Matthew 26 verse 41. Ito po, alam natin yung talatang ito. Pero nawa, hindi po natin basta alam lang, kundi ginagawa natin kasi walang ibang paraan para mapagtagumpayan ang tukso at walang ibang paraan para mapagtagumpayan ang alok ng sanlibutan kundi sa pamamagitan po nito na kayo'y magpuyat, magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Lagi tayong magpakapuno sa Espiritu. Lagi tayong magpakapuno sa presensya po ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kahit gaano tayo katibay, kahit ang dami na nating experience na naranasan, kahit ang dami na nating mapagtagumpayan, pero kung magkukulang tayo sa ating relasyon sa Panginoon, kung tayo po ay lalakad nang hindi natin kasama ang Diyos, umaasa na lang tayo sa sarili nating alam at kakayanan, isang araw talaga pong ipapakita ng Diyos hindi sa lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng atin pong Panginoon. At yung panghuli po, dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi po doon, gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. At ang sabi po sa English, as a newborn baby, desire the milk of the word that you may grow thereby. Lagi nating dasain na magbasa, lagi nating nasain na mapuno tayo ng katwiran ng ating pong Panginoon. At sa bawat araw, 24 hours, binabato tayo ng prinsipyo ng sanlibutan, lagi tayong binibigyan ng option, maraming mga bagay na inilalagay sa atin pong kaisipan, para lang tayo ay dayain at dalhin sa pamumuhay, kumporme sa mundo. Pero kung puno tayo ng prinsipyo, kung puno tayo ng mga salita ng Diyos, kahit anong ibato ng sanlibutan, hindi po natin
basta-basta susunod. Bakit to? Kasi mas may kapangyarihan ang salita at ang prinsipyo ng salita ng Diyos kaysa doon sa prinsipyo ng sanlibutan. Yung salita nga lang pong lahat tayo ay mamamatay. Mawawalan ka na ng gana sa mga bagay na makasanlibutan. Lahat naman tayo naman talaga. Yun ang katotohanan. Mamamatay naman talaga tayo lahat. Iiwan natin ang mundong ito. Pero ganun pa man, sa ating mga mananampalataya, meron tayong pag-asang hinihintay sa Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, maraming salamat po sa salita po ng Panginoon. Hanggang doon na lamang po. Bagamat meron pa tayong mga sasabihin, pero uulitin ko lang yung sinabi ko po kanina, huwag nating sabihin tayo nagtagumpay sa problema at pagsubok. Pero sa kabila ng problema at pagsubok na ating pong pinagdaanan, nagiging masuwayin tayo sa Panginoon at gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kundi sabi nga ni Santiago, chapter 1, verse 3, hanaan natin ang pagsubok at pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. At kung sa kabila ng pagsubok at pagtitiis na ating pong pinagdaraanan, patuloy tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa ilalim ng kabanalan, tayo yung totoong nagtagumpay. Tayo yung totoong nakaranas ng totoong tagumpay sa ilalim ng pagsubok. Kaya salamat po sa Panginoon. Lagi nating ituon sa Panginoon yung ating pong mga paningin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Laganap na yung masasamang gawa. At hindi lang yon. Sa panahon natin ngayon, talagang yung dating ikinahihiya na hindi natin nakikita sa mga social media at sa kung ano pa mang po pwedeng panoorin, nakikita natin yung hayagang pagbablasphemy, hayagang pag-aalimura sa ating pong pananampalataya at sa ating pong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpakatatag tayo at maging matalino tayong lumakad sa ating pong pananampalataya sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, purihin po kayo, dakilain po kayo. Maraming salamat po sa umaga po ito sa iyong mga salita na siyang patuloy sa aming nagbibigay ng dahilan upang patuloy kaming lumakad sa iyong kalooban sa ilalim ng kabanalan. Labang nalalaman namin na nalalapit na ang iyong pagdating. Hayaan mo pong, patuloy mo pong panghawakan yung aming pong puso at kaisipan. Matagpuan mo po kaming palaging ginagawa, Panginoon, yung nais po ninyo at yung kalooban po ninyo. Patuloy po namin pinagpapala yung aming pong mga tagapanguna. Unang-una ang Pastor Joseph Glenn Masaredo. Patuloy mo pong panghawakan yung kanyang puso at isip sa lahat ng bagay na kanyang hinakabangan at pinagpaplanuhan. Lord, pinagpapala ko din po sa umaga po ito, yung aking pong tagapanguna sa distritong ito, Pastor Luis Baylor. Patuloy niyo po siyang mapalakasin, patuloy na samahan sa lahat, Panginoon, ng pinagpapasyahan at naisakbangan. Hayaan mo yung kaalaman at karunungan ay patuloy mo pong igawad sa kanya. 10 ng mga distrito sa District 1 hanggang District 8, Panginoon. Kayo po ang Diyos na magpala sa buhay ng bawat isa. Maging sa lugar na ito, sa buhay ng aking mo pong tagapanguna, Pastor Gilbert Jack. Hayaan mo pong sumagana palagi yung pagsama po ninyo sa buhay ng aming pong tagapanguna at yung yung kalakasang nagmumula sa iyo ay patuloy po nilang maranasan. Salamat po. Lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagsamba ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos at sa Diyos po lahat ng papuri.